Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Mortal Kombat Legends Cage Match. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa California, at sa gitna ng kasiyahan, si Johnny Cage, isang kilalang aktor, ay nasa isang production set para sa pelikula kung saan ginagampanan niya ang papel ng isang clown. Ito ang kanyang pagkakataong umangat sa listahan ng mga pangunahing aktor at ayaw niyang palampasin ito. Sa gitna ng eksena, laking gulat ng lahat nang mag-improvise si Cage ng kanyang mga linya, na agad namang pinutol ni Ethan, ang direktor, na hindi niya gusto. Kahit na sikat si Ethan sa pagdidirect ng mga patalastas, ayaw sa kanya ni Cage dahil isa itong mapang-api at mahigpit sa pagsunod sa script. Tinawag ni Ethan si Cage na isang D-list actor, at nagbanta na papalitan siya kung mag-i-improvise pa siya ng mga linya. Ngunit hindi nagpa-apekto si Cage at nagbanta rin siya kay Ethan, isiniwalat kung paano siya dating naging isang assassin sa Thailand at marunong pumatay gamit lamang ang kanyang maliit na daliri. Dahil dito, napilitang pumayag si Ethan na hayaan si Cage na gawin ang gusto niya. Matapos nito, pumunta si Cage upang magpalipas ng oras kasama si Chuck Golden, ang kanyang assistant na handang isakripisyo ang buhay para sa kanya. Habang tinitingnan ni Cage ang kanyang refleksyon sa salamin, iniisip niya ang tungkol kay Chuck at sa kanyang mga tagahanga. Bigla namang pumasok si Brian Van Jones, ang kanyang producer, at ibinalita na nawawala si Jennifer, ang co-actor niya sa pelikulang Ninja Mine. Ang pinakamahalagang eksena ni Jennifer ay nakatakdang kunan kinabukasan, ngunit hindi siya makontak at pati ang kanyang assistant ay hindi rin sumasagot. Ipinaalala ni Brian kay Cage na kung hindi nila makukunan ang natitirang mga eksena, mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan dahil naibenta na ang pelikula sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang pangalan ni Jennifer. Dahil dito, nagpasya si Cage na puntahan si Jennifer sa kanyang bahay upang kumbensihin itong bumalik sa set. Natuwa si Brian at tinawag si Cage na isang special guy. Kasama si Chuck, pumunta si Cage sa bahay ni Jennifer. Habang nagdo-doorbell sila, iniisip ni Chuck na baka wala si Jennifer. Ngunit naniniwala si Cage na nasa loob lamang ito. Dahil dito, nagdesisyon siyang tumalon sa bakod para puntahan ito. Sinabi niya kay Chuck na ipa-car wash ang sasakyan ngunit nagmaneho ito pababa ng burol na parang baguhan. Pagpasok ni Cage sa bahay ni Jennifer, nakita niyang magulo ang mga gamit at inakala niyang siya lang ay magulo talaga. Ngunit napansin niya ang isang ninja star sa sofa kasabay ng pagkarinig ng ungol ng isang babae. Agad siyang umakyat sa hagdan at laking gulat niya nang makitang may dalawang babaeng naglalaban, si Ashra, miyembro ng White Lotus, at si Kia, isang assassin mula sa Brotherhood of Shadow. Naglalaban ang dalawa para sa isang scroll at sinisisi ang isa't isa sa hindi nila pagpatay noong huli silang nagkita. Nahulog ang scroll sa paanan ni Cage kaya kinuha niya ito at tinangkang tanungin ang mga babae tungkol kay Jennifer. Ngunit bago pa siya makapagtanong, inatake siya ng dalawa. Nakuha ni Kia ang scroll ngunit hinabol siya ni Ashra. Naiwan si Cage at natuklasan niya ang isang time bomb sa bahay. Agad siyang tumakas bago sumabog ang buong bahay. Habang naglalakad, nakita niyang hinabol ni Ashra si Kia gamit ang isang motorsiklo. Nagmakaawa si Cage sa isang tourbus driver na sundan si Ashra kapalit ng pagbabasa nito ng kanyang script. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa bumangga si Ashra sa isang sasakyan para lamang ma-overtake si Kia. Nagkaroon ulit sila ng matinding labanan at sa huli, nakuha ni Ashra ang scroll at itinulak si Kia palabas ng sasakyan. Sumigaw si Kia na maghihiganti siya, ngunit hindi niya nagawa dahil nasagasaan siya ng tourbus. Naisip ng driver na mga ibon lamang ang kanyang nabangga kaya hindi siya nag-alala. Samantala, sinubukan ni Cage na tumalon mula sa bus papunta sa sasakyan ni Ashra ngunit mabilis itong pinaharurot ni Ashra. Mabuti na lamang at dumating si Chuck para iligtas si Cage mula sa kahihiyan. Nang makapasok sa kotse, hinawakan ni Cage ang scroll at humiling kay Ashra na ibunyag kung nasaan si Jennifer kapalit ng scroll. Sinabi ni Ashra na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Jennifer kaya nagpasya si Cage na gantihan siya sa pamamagitan ng pagpapasok sa isang kalsadang under repair na nagresulta sa pagkahulog ng sasakyan ni Ashra sa swimming pool. Napagtanto ni Cage na mali ang kanyang desisyon na pumunta sa bahay ni Jennifer, ngunit nais niyang malaman kung ano ang laman ng scroll.
Binuksan niya ito at natuklasang ito ay isang star map na may nakasulat sa wikang Griego sa likod. Iminungkahi ni Chuck na pumunta sila sa bahay niya upang isalin ito gamit ang kanyang Greek dictionary at ipagbigay alam sa pulisya ang pagkawala ni Jennifer. Samantala, iniuulat ni Ashra sa kanyang Panginoon na si Lord Raiden ang nabigong misyon upang makuha ang scroll. Ipinahayag niya kay Raiden ang tungkol kay Cage, na nakagambala sa kanya dahil sa gwapong mukha at matibay na determinasyon nito. Iniutos ni Lord Raiden kay Ashra na kunin muli ang mapa at hikayatin si Cage na sumama sa kanila, at sa paggawa nito ay mapapatunayan ni Ashra ang kanyang katapatan. Sa kabilang banda, sina Cage at Chuck ay nagmamaneho papunta sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat tungkol sa nawawalang aktres. Ngunit, sa kalagitnaan ng biyahe ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Dave, ang ahente ni Cage, na nag-aalok sa kanya ng pelikula na maaaring manalo ng mga parangal. Alam ni Cage na si Dave ay isa sa mga haligi ng industriya kaya agad niyang binago ang direksyon patungo sa opisina ni Dave. Pagdating ni Cage sa opisina, inalok siya ng isang proyekto para sa isang pelikula na may temang pakikipagsapalaran ng mga superhero. Ngunit, tila may alam si Dave tungkol sa nangyaring insidente sa bahay ni Jennifer at iginiit nitong ibigay ni Cage ang scroll. Ibinunyag ni Dave na siya ay kabilang sa isang lihim na grupo na tinatawag na Brotherhood of Shadow, isang kulto na may kontrol sa industriya ng pelikula pati na rin sa mga artista. Nakagugulat, nais ni Dave na sumali si Cage sa grupo at kalimutan na ang paggawa ng pelikulang Ninja Mine. Matigas ang paninindigan ni Cage at tinanggihan niya ang alok ni Dave. Ngunit, nagbanta si Dave na papatayin si Cage kung hindi niya ibibigay ang scroll. Nagalit si Cage at sinabi kay Dave na tatanggalin siya bilang ahente pagkatapos ng Ninja Mine. Nauwi sa pisikal na laban ang dalawa, kung saan natalo ni Cage si Dave. Gayunpaman, nagbago si Dave at naging isang halimaw. Walang ibang paraan kundi itulak ni Cage ang halimaw sa bintana upang makatakas. Samantala, labis ang galit ng mga miyembro ng Brotherhood of Shadow, dahil sa pagkamatay ni Kia at pagkawala ng scroll. Nagpasya silang buhayin ang kanilang Diyos na si Shinnok upang wasakin ang mundo. Isinugo nila si Jot upang kunin ang scroll mula kay Cage na itinuturing nilang The Chosen One. Pagdating ni Cage at Chuck sa himpilan ng pulisya upang mag-ulat, natuklasan nilang walang nais na makialam sa kaso kaya napagdesisyonan nilang hanapin si Jennifer sa kanilang sariling kakayahan. Bagamat marami sa mga salamangkero sa California ang ayaw kay Cage, nagdesisyon pa rin siyang dumalo sa seremonya ng Brotherhood of Shadow upang alamin kung bakit mahalaga ang scroll. May plano si Cage kasama si Chuck, pupunta si Cage sa seremonya habang naka-antebay si Chuck sa labas. Pagdating sa mansyon, hinarang si Cage at sinabihang hindi siya miyembro ng samahan kaya kailangan niyang umalis. Ngunit lumapit si Jotica, isang kasapi ng kulto, at nagkunwaring bisita ni Cage upang makapasok ito. Mabilis na nawala ang komunikasyon ni Cage kay Chuck. Pinangunahan ni Jotica si Cage sa isang basement kung saan isasagawa ang seremonya. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nilapitan ni Jotica si Cage at hinalikan ito ng malalim, ngunit bago sila umusad pa ay biglang lumitaw si Ashra. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang nagbago ng anyo si Jotica, mula sa mapang-akit na babae ay naging isang mandirigma na may dalang espada. Mabilis na sinagip ni Ashra si Cage mula sa enerhiya ni Jotica at ipinaliwanag ang tungkol sa Brotherhood of Shadow. Nalilito si Cage ngunit alam niyang kailangan niyang hanapin si Jennifer. Sa tulong ni Ashra, nakatakas sila mula sa basement at nagtungo sa isang drainage upang tawagin si Chuck na may hawak ng scroll. Gayunpaman, dumating si Jotica at muling nakipaglaban kay Ashra. Naipaliwanag ni Jotica kay Cage na siya ay isang chosen one na may dugo ng mga Diyos. Sa huli, dumating si Chuck at tinulungan silang makatakas matapos itulak si Jotica sa apoy. Sa wakas, na-translate nila ang nakasulat sa scroll. Natuklasan nila na ang Brotherhood of Shadow ay mga disipulo ni Shinnok, isang Diyos na nagnanais sirain ang mundo. Ang plano nila ay buksan ang Netherrealm sa pamamagitan ng paggamit ng scroll, dugo ng isang espesyal na tao si Cage, at banal na chalice. Agad na nais ni Cage na sunugin ang scroll ngunit pinigilan siya ni Ashra dahil ito lamang ang paraan upang mailigtas si Jennifer. Hindi nagtagal, lumitaw si Jennifer sa isang helicopter. Tila ito ay may matibay na ugnayan sa Brotherhood of Shadow.
Binugbog ni Jennifer si Cage at kinuha ang scroll. Sa pagmulat ni Cage, natagpuan niya ang sarili na nakagapos sa isang kama habang si Jennifer ay nagbabantay sa kanya. Dito, isiniwalat ni Jennifer na siya ang pinuno ng Brotherhood of Shadow at tunay na pangalan niya ay Serena. Ginamit niya si Dave, Ethan, at Brian upang dalhin si Cage sa kanyang poder. Inihanda nila si Cage para sa ritual na magpapalaya kay Shinnok. Ngunit, dumating sina Chuck at Ashra upang iligtas siya. Habang bumubuhos ang dugo, sinubukan ni Chuck na abalahin ang seremonya ngunit nabigo siya. Samantala, nagtago si Ashra at nakapasok sa seremonya upang iligtas si Cage. Dahan-daang nagbukas ang portal para kay Shinnok. Nang magtagumpay si Ashra na mapalaya si Cage, agad nilang nilabanan ang mga kasapi ng kulto. Ngunit dumating na si Shinnok sa mundo at nagpadala ng maraming halimaw upang wasakin ito. Hindi nagpatinag si Cage at sinabing kaya nilang talunin si Shinnok. Naging matindi ang naging labanan ni Cage kay Shinnok at nabuksan niya ang naitatago niyang kapangyarihan na nagpalamang sa kanyang laban. Samantala, si Serena ay naging halimaw na talagang binugbog si Ashra. Subalit nang hawakan niya si Ashra, kinuha nito ang patalim at itinarak sa dibdib ng halimaw. Hinawakan niya ang scroll at inutusan si Chuck na basahin ang orasayo na magbabalik kay Shinnok sa Netherrealm. Matapang na hinarap ni Cage si Shinnok at tinadyakan ito sa maselang bahagi. Lumakas ang loob ng mga tao at inatake rin si Shinnok gamit ang mga bato. Sa huli, nahulog si Shinnok sa isang estatwa at muling napabalik sa portal. Matagumpay na naisara ni Chuck ang portal gamit ang scroll. Sunog na ang scroll kaya't wala ng paraan upang bumalik si Shinnok. Lubos na pinasalamatan ni Cage si Ashra at Chuck. Sa huli, si Chuck ay nagpatala bilang stunt double ni Cage para sa kanyang mga video game, si Ashra ay nagpatuloy sa paglipol ng mga demonyo, at si Cage ay nagpatuloy sa paggawa ng mga pelikula. Natapos ang pelikula kung saan si Cage ay nanatiling star ng California, isang tunay na bayani. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.